Idol, ito po yung part 3 ng ating video. Gandang hapon mga idol. Dito na naman tayo. Itutuloy na naman natin ang ating ginagawang laruan. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ang ating pong gagawin ay pagdidikitin na natin ang barrel at ang receiver. Stop. Magandang gabi mga idol. Ito na po yung ating kasunod na video. Nagawa ko na po yung chamber at tatlong divider po yan. Magmula dito kasi dito yung papuntang sa butane natin. Dito papasok yung butane, ay dito papasok yung butane natin. Hindi tulad din sa mga sinaunang mga laruan na nasa harap yung butane. Dito po. Ngayon po, tatlong divider yan. Ang nandito po sa kwan, yung malaki yung butas. Tapos yung pangalawang divider, pareha sila ng butas kaso lang may ano siya, yung parang butas-butas sa gilid, parang ganun po. At yung dun sa ito na po yung papunta sa receiver. Balik yung butas para pigil yung ano, yung pag inano mo yung igniter, talagang ano yung kita niya. At nai-ano ko na po siya para madali na lang po yung video, kaya at nailagay ko na rin po yung T na 3/4. Ngayon po kakat po tayo ng 8 mm na ay 8 cm po na 1/2. 3 cm na 3/4. 7 cm ay 7 mm na 3/4 at 4 mm na 3/4. Ngayon po, ang gagawin po natin, susukat tayo ng trimming muna dito. Saka natin ipapasok itong 4 mm na 3/4 dito sa 3/4 natin. Ganyan po. Tapos itong ano po, 7 mm ilalagay po natin dito sa 8 mm na ay sa 1/2 na 8 cm. Ganyan po yung posisyon niya. Tapos lalagyan po natin ng takip to paloob, saka screw natin, saka po itong ganon din po. Ganyan po, tatakpan po natin din yan, pero parang ganito na lang po siya. At i-glue natin. Pag nabuo po natin, parang ganito pong style niya. Ganito po siya. Nakatips na po yan. Tapos ito po, parang ganito yung, para makita niyo po, may nakaganyan po siya. Kakatanggalin po natin yung screw nito, papasok din. Tapos lagyan po natin ng screw dito. Parang ganyan na po yung ano niya. Saka po natin bubutasin dito yung exhaust niya, at dito sa papasok din sa chamber. Yan po. Kurang pa tayo ng screen, kaya cut ko muna tong video. At nabutasan na rin natin para sa ito yung para sa karayom. Ang mangyayari po, tatakpan natin ito ng PVC, parang ganito po siya, saka natin itatak. Pagkatapos po, baklasin ko nito, pasok din sa loob, saka lalagyan ng spring, parang magiging forma niya po para siyang ganito po.
Pero ito po yung para sa amin, sa kung yung ordinary na kung na baril yung hindi semi-automatic. Idol na ibitik na natin yung kick valve niya. Ang susunod natin ay pagdidikitin natin itong chamber at receiver. Ang kailangan po natin ay male and female connector na 3/4. Ganito pong proseso niyan. Kakat po tayo ng bilog na flat na makapal. Tapos bubutasan natin yung pinat natin. Papasok natin to sa ganyan ang posisyon nito. Ganyan po. Tapos dito naman kuan. Pero may kuan po yan yung mga angle na nilihan natin at kulang pa lang liha. Mga hanggang dito lang po ang ano niya. Tapos puputulan po natin dito ay ganito po yan ang kuan. Pero maglalagay tayo ng magtatabing tayo dito para mag-fit siya. Saka natin screw. Ganon din po dito, screw. Dapat makapal yung kuha niya, yung plug. Kung manipis yung nakuha niya na PVC, doble niyo na lang o kaya triple. Kaya huwag niyo kalimutang maglagay ng super glue pagkatapos yung yung epoxy para talagang hindi siya kuha. Ngayon po, pag na natin to, halimbawa ganyan po ganyan pala. Ngayon, putulin natin yung nakosli dito sa 1/2. Pero magtira ng mga 1/2 centimeter ay 1/2 inch para paglagyan ng gasket saka 3/4 na pinutol na PVC. Yung eksakto lang po naiipitin sa kwan para pag nagkwan na silang dalawa walang singaw talaga. Mga idol, nilagyan na natin ng takip yung ating gimbal. Itong kwan naman po receiver ay na-screw na natin, saka nilagay na rin natin yung male adapter at naglagay na rin tayo ng gasket dito sa dulo ng 1/2 na PVC ngayon, at mayroon na po rin siyang screen. Yan po. Yung kasana lang po dito ang hindi pa natin nilagay. Ngayon pagdidikitin na po natin sila. Ganyan po. May palatanda na rin po tayo kung saan tatama yung kanyang sintro. Ayun. Ngayon po ang susunod natin ay ang casing. Para po dito. Ngayon po magplapat tayo ng PVC at ganito po ang kanyang pattern. May mga sukat na rin po dyan na nakalagay. Magmula po dito 21 cm, dito 2.7, dito 4.8, dito 7.5, at yung ito para makuha natin to ganito po siya 8.4. Magmula dito hanggang dito sa dulo ng PVC, at dito po 7 cm. Tapos yung dito para makuha natin itong uka niya ay 6.5, at magmula dito hanggang dito po 6 cm. Ngayon po, pag nakagawa na kayo ng ganito, kukuha tayo ng
2.1 cm at iipitin natin po dito sa unahin po natin dito at isunod po natin na painitin natin yung PVC para makalapat dito sa kanyang uka. Ito po yung mga idol, tapos na po yung ating housing. Ngayon po, ang susunod natin na gagawin ay magkakat tayo ng 1/2 na PVC na 2 cm at yung isa po ay tatapyasan natin ng mga 1 cm po. At yung isa po ay kukurti ng ganito. Hatiin lang natin sa gitna. Ganito pong sistema niya. Ngayon po, ito po ay pupunta dito sa ating receiver. Ganito po siya. Tapos yung isa po, didikit po natin dito. Pero uukan po natin yan. Kaya ang sistema niya po magiging nakaganyan po. At dito din po uuka tayo dito. Tapos lalagyan natin ng na PVC. Ang pagliha po ng kanyan uka, yung receiver natin po ay 1-on-1 po. Kaya lagyan natin ng liha yung 1-on-1 po ng bubot. Yun ang iano natin po dito. Parang ganyan po. Tapos ito po ikurti natin dito. Ganito po. Siya po yung sushoot dito sa receiver at pag natapos po natin, saka natin lalagyan ng tornilyo po dito. Ang siyang magsisilbing lock. Idikit na natin at ilalagay na natin itong holder ng receiver. Ganito po siya. Ganyan po ang tema niya. Ito po yung receiver. Nabutasan ko na rin po at ibabanray na lang natin. Natin pong hihigpitan. Nilagay na rin po pala natin itong trigger. Itong kun po, handle. Dito po yung trigger. At igagawan pa natin ng video yan.
Yan po. Dito sa boring. Tapos TNT. Sa susunod na part po ay susunod natin yung magazine.